Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Ha? Diretso na nating puntuhan ito. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, wag na daw tayong umasa dyan kila Bato, Kibongo, si Padilla, si Marcoleta at si Amy Marcos. Ay, hopeless na daw yung mga yan. Ayon yan kay dating Senador Sonny Trillanes, ha? Bakit nasabi kasi ni Trillanes na hopeless na ang mga ito? Ang tinutukoy niya tungkol dyan sa issue ng impeachment ni Sara, kahit naman daw anong paliwanag ang gawin sa mga yan, dyan sa mga binanggit niyang senador na yan, kahit paliwanagan mo yan, na constitutional duty nila ang impeachment, na bahagi iyan ng accountability of public officers, na dapat wag namang maging garapal na i-dismiss na kaagad ng walang trial. Pwede naman na kung talagang talagang pro-Duterte sila, pakinggan naman nila na mag-proceed sa trial and then pakinggan yung argumento ng prosecution, pakinggan din yung depensa ng kampo ni Sara, and then saka mag-decide. Kung sa bandang huli ay i-acquit nila si Sara, okay lang yun. Ang importante, idaan naman sa proseso. Sabi ni Trillanes, hindi, wala na yan. Hopeless na yan. Kahit anong gawin mong paliwanag sa mga yan. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, kahit ano pang gawin mong paliwanag sa mga yan, yung mga yan, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Padilla, si Marcoleta, at si Amy Marcos, wala na yan. Ang term talagang ginamit ni Trillanes ay hopeless. Kahit nga daw makita sa video na talagang lantaran, harapan, hayagan, na si Sara Duterte halimbawa ay may binaril at kapatay, hindi pa rin daw maniniwala yung mga yan. Ganyan ka-hopeless yung mga yan. Kaya ang sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes, wag nang umasa sa mga yan. Sa bagay, may punto naman si dating Senador Sonny Trillanes na yung mga yan, kahit pa kahiyahiya ang gagawin nila, kahit pa kahiyahiya, hindi na sila mahihiya niyan. O tingnan nyo si Bato. Tama nga naman, si Bato, di ba? Noong June 10 ba yun? June 11. Anong inisponsoran ni Bato? Motion to dismiss. Pinapadismiss niya na yung impeachment kay Sara. Imagine niyo, Senator Judge, ikaw mismo ang magmo-motion ng motion to dismiss. Hindi mo na nahintay na yung defense ang mag-motion yan. Tapos ikaw bilang judge, saka ka mag-decide. At si Amy Marcos, di ba? Si Amy Marcos, gaano kagarapal yung ginawa ni Amy Marcos. Nung nagsasalita si Risa Hontiveros, si Senadora Risa Hontiveros, nagko-comment si Senadora Risa Hontiveros doon sa motion to dismiss ni Bato. Habang nagsasalita si Risa Hontiveros, pagsabi ni Bato de la Rosa kay Amy, patigilin mo na. Kaagad naman, gumalaw naman si Amy, humingi ng advice kay Villanueva, tapos nag-motion na siya. Point of order. Sabi niya, point of order. Ganun kagarapal si Amy. Ganun kagarapal si Amy. Kahit obvious, kitang-kita sa video na kaya niya ginawa yun dahil sinabihan siya ni Bato. At inadvisean siya ni Villanueva. Sige, mag-point of order ka na para matigil na. Ganun sila kagarapal. Ay lalo naman si Padilla at si Marcoleta. Anong sabi ni Padilla? Kahit nasunugin nyo ako, ang amoy ko, Duterte pa rin. Ay nung nagkaroon ng hearing doon sa committee ni Senadora Amy Marcos tungkol doon sa pag-aresto kay Duterte, anong sabi ni Padilla kay General Torre? Pasalamat ka, General. Walang order sa amin si FPRRD at si BP Sara. Kung may order sa amin, kung na mismo ang magpapasite sa iyo in contempt at ako mag-aaresto sa iyo. So ibig sabihin, itong mga ito, hindi naman to senador ng Pilipinas. Senador ito, kila Duterte, para kila Duterte ito.
Ha? Imagine ninyo, ano? O, yan ang naging problema ng mamamayang Pilipino. Bakit kasi binuto ang mga yan? Ha? Kumbaga, hayagan, garapalan, wala nang hiya, tinatanggap nila na sila pro-Duterte. Wala na. Kahit mali ang ginawa ng Duterte, basta sila pro-Duterte. Sabi nga ni Padilla, sunugin nyo man ako, pro-Duterte ako. Duterte ang amoy ko. Ganun sila kagarapal. Kaya nga sabi, tama yung sinabi ni Trillanes. Hopeless na ang mga yan. Hopeless na. Wala ka nang aasahan sa mga yan. Bato, Bongo, Padilla, Marcoleta, Amy Marcos. Bali-balik ta rin mo man, kahit nagaano kasama ang ginawa ng mga Duterte, kahit hayagan na sila talaga ang may gawa ng kasamaan na yan, wala yan. Sa kanila, ipagtatanggol pa rin nila ito. Kasi, ganun sila kagarapal sa pagka-pro Duterte. Hindi na nga sila nahihiya. Kaya kahit paliwanagan mo, anumang paliwanag mo tungkol sa konstitusyon, tungkol sa mga prinsipyo ng demokrasya, ng pagpapanagot ng mga opisyal ng gobyerno, kahit malang pakiusapan mo na, pwede ba pakiusap lang, wag na kayong magko-comment. Kasi judge kayo, senator judge. Hindi, kukomment pa rin si Bato. Nagko-comment pa rin sila. Kahit gaanong sabihin mong, pwede ba, alam naman namin na posibleng pag nagbutuhan, ang ibuboto nyo, acquittal ni Sara. Pero pwede ba hayaan nating gumulong ang proseso? Mag-proceed yung trial? Pwede ba? Para lang maipakita natin na talagang dumaan naman ito sa proseso. Pero hindi, walang ganun. Hindi uubra yung ganun. Hindi uubra yung ganun sa mga ito. Bakit hindi uubra? Kahit anong paliwanag mo, kahit anong pag-invoke mo na wag naman tayo maging garapal. Kaya gawin naman natin sa maayos. Yung hindi naman garapalan. Wala. Bakit? Bakit hindi uubra? Dahil sabi ni dating Senador Sonny Trillanes at tama siya, hopeless na yung mga yan. Ito po ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.